Governor, maliban po dyan, gusto ko rin kasi nakita ko po, nakipag-meeting kayo sa kaila General Nartates ng PNP, Nartates. Ito naman po ay bilang isa kayo sa mga Board of Trustees ng VACC o nung tinatawag po natin na Volunteers Against Crime and Corruption. Okay. Alam ko, Governor, bago kayo maging elected governor ng Marinduque, one of the board of trustees na kayo ng VAC o ng VACC. Paano ba kayo nakapasok dyan, Governor? Okay. Alam mo, kung natatandaan mo, nagkameron tayo ng problema rito sa Marinduque no, na yung ginagawa naming airport. Ayoko na sanang banggitin to kasi napakalayo na eh. Wala na naman si Nanay Carmencita. Ang naglagay sa akin dito, si Chairman Dante Jimenez. Noon sinasabi niya, Mel, gusto ko yung mga pananaw mo sa buhay, opinion mo. Parang ganun din ba? I like yung stand mo sa mga issues. Pwede ka bang mag-director o maging board of trustee ng BACC? That was 2013. 2013, tagal na, 2014. Sabi ko kay Chairman, ayoko sanang sumama dyan kasi unang-una, nasa construction ako. Correct. Oo. Ang construction, punong-puno ng corruption yan. Pare. Alam mo, sabi sa akin ni Chairman Dante, alam ko naman yan, pare. Kaya lang, ito lang hilingin ko sa'yo. Wag lang ikaw mag-umpisa. Parang, di ba, at saka tumulong ka na lang sa amin kasi there are very few people na ngayon na, may ganyang pananaw na kaya nga ako tumigil ng nag-slow down sa pangontrata eh kasi sobra na eh. If you would have noticed, dati nag-AAA kami, pinabayaan ko lang slow down kasi hindi ko na kaya yung mga kwentuhan dyan. Kaya 2016, nag-retire na ako. So, I'm enjoying my life na eh. Oo. So, nagkataon lang, itong election na to, napasama na naman tayo dyan. Na-elect tayong governor. So, I'll just do what is best na lang. Yung kaya natin. So, ibig sabihin, Governor, nung kayo po ay kontratista pa o contractor pa kayo, yung binabanggit ho ng mga 10%, 15% na ngayon daw ay umabot na ng 25%, talagang totoo yun na nangyayari ho? Nung panahon namin, ang ceiling nun, matatawa ka eh. Hindi ko nagkukwento sa isang congressman. Hanggang mga 10% lang yan. Pag lumagpas ka sa 10%, hindi na mabait. Hindi na mabait yung, sabihin natin, hindi na mabait yung Politiko. Meron ako nakasagupa na isang taga Northern Luzon. Kunento niya sa akin, pare, tinanong ko siya eh, boss, dito ba sa teritoryo nyo, anong labanan dito? Naku, ang labanan dito sa amin, napakababa lang. Paano nangyari? Hindi namin pinapakialman. So, bahala lang sila dyan. So, ganyan ang mga istorya ng... Nakakatulong ho ba yung pagiging advocate ninyo ng anti-corruption and good governance? Oo naman. Ngayon na kayo po ay gobernador na. Anong mga initiative na ginagawa ninyo para yung ganyang korupsyon sa lalawigan ng Marinduque, particularly dito po sa provincial government of Marinduque, maiwasan? Okay. If you recall, doon sa aking inauguration, di ba, ang pronouncement ko kagad, Executive Order number 1, transparency ang kailangan natin dito lahat ng transaksyon sa probinsya. At sinabihan ko na rin ng mga contractor dito. Dito sa amin, ang bidding, wala po ritong taker. Lumabang kayo ng fair and square at kung kayo yung mababa, sa inyo namin i-award ang project. Kasi hindi naman kami manghingi ng yung mga ganyang komisyon. Kaya nalulula ako na naglabasa na nga yung mga storya natin sa flood control, 25%. Correct. Files, my God. Talagang mabuti na lang at hindi tayo na, hindi, tsaka may discipline, may internal naman tayo na hindi na hindi na maganda. So ano pa po, anong panawagan mo sa atin pong mga nasa gobyerno, lalong-lalo na ang nasa provincial government? Ay, panawagan ko sa lahat ng empleyado ng Kapitolyo. Kapitolyo. Sinabi ko na sa kanila yun, I don't care kung ikaw ay naging supporter ng mga Velasco, di ba? O kayo ay sumuporta sa akin. Basta ang pagsilbisyuhan na lang nyo ay ang probinsya. Huwag yung sabihin nyo na, ay, loyal ako kay Melgo. Hindi po. Maging loyal kayo sa ating probinsya. Pagdating, Governor, sa good governance at yung mga anti-corruption, anong sabi mo sa kanila, sa mga empleyado ng gobyerno natin dito sa Kapitolyo? Ang inaano ko na nga lang dito huwag na nilang tanggapin yan mga
Recently lang, napuna ko. SOP, di umano. Yeah, recently lang, nakita ko nga, ano ko nga yung pamimili na lang diesel, ang tasas ng presyo, oh my God. Oo. Ayoko nang banggitin yung detalya. Basta sa atin, we're doing our best. Kasi ako naman, hindi naman sa pag modesty sa inyo, okay na sa akin ang simple living eh. I retired 10 years ago na, ganyan-ganyan na lang. At least, gusto ko lang sana na ito mga kababayan natin, maka-experience naman or makatikim naman nung yung kagaya mo, halimbawa, nakapag-enjoy ka ng kahit hindi mo masabing total na kasaganaan sa buhay, yung bang maramdaman naman ng isang Marinduqueño na, uy, meron palang ganyang klaseng, di ba? Hindi mo masabing luxury, kundi kaginawahan. Yun ang hinahanap natin. Maging maginhawa lahat ng Marinduqueño. Okay. Nako, Saka Governor. hindi sila nagkakasakit, malayo sila sa sakit, gumaan ang kanilang pamumuhay. Yun lang, simple lang. Simple wish.